Nakikita ko yung nanay ko kung paano siya umiyak habang naglalabada siya para may pamasahe ako pagpasok sa school. Yung tatay ko is nangungupahan ba, nakikisaka para kumita ng pagkain sa amin. Ang hirap ng buhay namin. Maagang nalasap ni Victoria ang pagiging salat. Kaya naman, natanim sa kanyang isipan ang isang bagay. Ayokong tumandang mahirap, sabi kong gano'n. Kailangang magsikap, kailangang magsipag, sabi ko sa sarili ko. Nanindigan siya sa kanyang salita. Upang makapag-aral, nanirahan siya sa kanyang tiya. Nangatulong ako para mag-aral. Yung hirap na aking nararanasan, pagkagaling ko sa school, maglalaba ako, maglilinis, magluluto sa kanila. Sa bigat ng pasaning dinadala niya, natagpuan niya ang kaginhawaan ng buksan niya ang kanyang puso sa Panginoong Hesus. Doon pala tayo tatawagin ng Lord sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Sa mga hirap na nararanasan natin. Nung time na yun, nagkaroon ng Bible study. Doon ako kumuha ng kalakasan sa Panginoon. Sa paglalim ng relasyon niya sa Diyos, natamasa rin niya ang pag-ulan ng biyaya sa kanyang buhay. Lumipas ang panahon at naging line supervisor siya sa factory. Isang oportunidad pa ang dumating kay Victoria na hindi niya pinalampas ang makapagtrabaho sa Israel. Vicky! Vicky! Did you clean the house? Sir. Clean it again! Bilang OFW, yung merong mga tao na, lalo sa bansang Israel, kailangan mong babaligtarin mo ang kanilang buong bahay. Yung malinis na, lilinisin mo pa. Higit sa pisikal na pagod, mas matinding dagok para kay Victoria nang mayanig ang relasyon niya sa kanyang asawa. Karoon siya ng mistress na sila na ngayon ang magkasama. Pero yung unang-una na malaman ko na may kasama siya, na kapatid ko lang din ang nagsabi, para akong binagsakan ng langit at lupa. Nanginig ang buo kong katawan, parang nawalan ako ng lakas. Nakakalungkot, pero wala tayong magagawa kasi yun yung mga naging kapalit ng pag-abroad natin. Kaya sabi ko sa Lord, ikaw na Panginoon ang bahala. Alisin mo yung galit sa puso ko, sa mga taong nasa kasakit ng damdamin ko. Ikaw ang magpala sa buhay ko. Sa iyo ko na pinagkakatiwala ang lahat. Matapos ang mataimtim na panalangin nito, nagpatuloy ang buhay para kay Victoria. Higit na pagpapala ang kanyang natanggap sa pagpunta niya sa Hong Kong. Natutunan ko sa bansang Hong Kong na hindi na magreklamo, kundi anumang hirap, anumang bigat ng trabaho na aking nararanasan, nagpapasalamat ako sa Panginoon. At yung tuwing pagpapasalamat ko sa Kanya, binabaligtad niya lahat, ginagawa niyang maayos ang lahat ng bagay. Pinapagaan niya yung trabaho, yung employer mo na alam mong masungit, binabago ni Lord yun dahil napagpasalamat ka, ginagawa ng Lord na mabait ang amo mo. Sa kasalukuyan, nasilayan na ni Victoria ang kaganapan sa mga salitang binitawan niya noon na makaahon sa kahirapan. Napagtapos niya ang mga kapatid. Ilan sa kanila'y natulungan na niya makapagtrabaho rin sa ibang bansa, habang ang iba naman ay mga profesional sa Pilipinas. Binigyan din ng puhunan sa negosyong babuyan ang kanyang mga magulang para may mapagkakitaan. Nakapagpunda na rin siya ng isang sari-sari store. Lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Hindi man naging madali ang lakbay ni Victoria, patuloy ang matagumpay niyang pakikibaka sa buhay. Kung may Diyos tayo sa puso natin, nandun yung kagalakan, yung kanyang comfort, yung kanyang blessings ay patuloy at patuloy nating mararanasan. Nakaboto na ba kayo sa paborito niyong nominadong kwento sa ating Huwarang OFW? Kung hindi pa, may panahon pa kayong bumoto hanggang May 18, 2015 ng umaga. Para bumoto, bumisita sa aming Facebook page, The 700 Club Asia, at i-click ang Huwarang OFW 2015 tab. 3 kategorya ang inyong pagbobotohan: pamilya, individual, at misyonero. Kung na-miss ninyo ang unang batch ng ating mga nominees, mag-log on lang sa cbnasia.org/mediacenter kung saan tampok ang mga nominadong kwento.